Dear Kuya Rex, sabi nila, ang kahirapan ay hadlang sa mga pangarap. Pero paano kung isang misteryong sobre na may lamang 5,000 piso ang tuluyang magbabago sa buhay ng isang simpleng room attendant? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Lumaki akong mulat sa hirap ng buhay. Sa isang maliit na baryo, ang tanging kabuhayan ng pamilya namin ay pagsasaka. Tuwing madaling araw, gigising si tatay para mag-araro ng bukid gamit ang lumang traktor na ilang beses nang nasisira. Habang si nanay naman ang naghahanda ng pagkain bago sumunod sa bukid. Ako ang panganay sa 6 na magkakapatid, kaya bata pa lang ako ay tinuruan na akong tumulong sa lahat ng gawaing bahay at bukid. Hindi kami mayaman, pero sapat ang simpleng buhay namin noon. Masaya kaming magkakasama kahit madalas ay gulay at toyo lang ang ulam. Ang pinakamahalaga sa amin ay buo ang pamilya. Akala ko ay ganoon na palagi ang magiging buhay namin. Pero isang araw ay bigla na lang gumuho ang lahat ng pinapangarap namin. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Kakatapos lang naming mag-almusal nang may kapitbahay na hingal na tumakbo papunta sa bahay. Halos hindi niya maibuka ang bibig sa sobrang pagod. "Jason, bilisan mo! Naksidente ang tatay mo sa bukid!" Hindi na ako nagtanong pa. Tumakbo ako ng nakapaa habang sinusundan siya. Pagdating ko roon ay nakita kong nakapalibot ang mga tao. Nakatagilid ang traktor at nakahandusay sa lupa si tatay. Halos mawalan ako ng lakas nang makita kong wala na siyang malay. Dinala pa siya sa ospital pero huli na ang lahat. Hindi na siya naisalba ng mga doktor. Sa araw ding iyon, tila kasama niyang inilibing ang masasayang alaala ng pamilya namin. Pagkatapos ng libing ni tatay, si nanay na lang ang naiwan para itaguyod kaming 6. Kahit halos magkasakit na siya sa kakatrabaho sa bukid, hindi pa rin sapat ang kinikita niya para sa pang-araw-araw naming gastusin. Bilang panganay, alam kong hindi pwedeng umasa lang kami sa kanya. May 5 pa akong kapatid na kailangang pag-aralin. Ang pangalawa kong kapatid na si Rochelle ay malapit ng mag-college at pangarap niyang maging guro. Ayokong masayang ang pagkakataon niya dahil lang sa kahirapan namin. Isang gabi habang tahimik kaming naghahapunan, nagsalita ako. "Nay, aalis po ako. Pupunta akong Maynila para magtrabaho." Napahinto siya sa pagkain at dahan-dahang tumingin sa akin. "Anak, sigurado ka ba? Wala kang kilala roon?" Ngumiti ako kahit mabigat ang dibdib ko. "Kung mananatili ako rito, pare-pareho lang tayong maghihirap. Susubukan ko pong maghanap ng trabaho. Kailangan nating mapagtapos si Rochelle." Napayuko si nanay habang pinupunasan ang mga luha niya. "Mag-iingat ka palagi, anak." Tumango ako at mahigpit siyang niyakap. Ilang araw ang lumipas ay bumiyahe ako papuntang Maynila habang unti-unting nawawala sa bintana ng bus ang mga palayan at bundok. Pakiramdam ko ay unti-unti ko ring iniiwan ang dating buhay ko. Wala akong kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong wala akong ibang pagpipilian. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho. Halos maubos ang baon kong pera sa pamasahe at pagkain. Mabuti na lang at may tumanggap sa akin bilang cleaner sa isang kilalang hotel sa Makati. Hindi kalakihan ang sahod, pero sapat na iyon para makapagpadala ako sa probinsya buwan-buwan. Sa unang araw ko pa lang ay
nanibago na ako. Napakalaki ng hotel, napakakinis ng mga sahig, at halos lahat ng pumapasok ay mayayaman. Suot ko ang uniforme habang nagtutulak ng cleaning cart sa mahahabang hallway at araw-araw akong naglilinis ng mga kwartong iniiwan ng mga guest. Marami akong nakikitang magkasintahang nagbabakasyon. May mga bagong kasal, may mga pamilyang masayang naglalakbay, at mayroon ding mga negosyanteng laging nagmamadali. Pero may isang bagay na bago sa paningin ko. May mga lalaking magkasama sa iisang kwarto na halatang magkasintahan. Noong una ay nagulat ako dahil hindi iyon karaniwang nakikita sa baryo namin. Ngunit habang tumatagal napansin kong wala naman silang pinagkaiba sa ibang magkasintahan. Pareho silang nagtatawanan, nag-aasaran at nag-aalaga sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ay napapaisip ako kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ngunit agad kong pinapalayas ang ganoong isipin. Hindi ako pumunta sa Maynila para umibig. Nandito ako para sa pamilya ko. Halos lahat ng sahod ko ay ipinapadala ko kina nanay. Madalas ay sapat lang ang natitira para sa renta ng maliit kong inuupahang silid at pagkain ko araw-araw. Isang tanghali habang nagpapahinga ako sa staff room ay tumunog ang cellphone ko. Si Rochelle ang tumawag. Pagkasagot ko pa lang ay ramdam ko na agad ang pag-aalala sa boses niya. "Kuya," mahina niyang sabi. "Bakit? May problema ba?" Tanong ko. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita. "Kuya, may babayaran po kami sa school. Kailangan ko raw magbayad ng 5,000 para sa laboratory at enrollment requirements. Kapag hindi ko po nabayaran ngayong linggo, baka hindi ako makapasok." Napapikit ako. 5,000. Halos katumbas na iyon ng natitira kong ipon. "Kuya, hayaan mo na lang. Maghahanap na lang ako ng paraan." Dagdag pa niya. "Huwag kang mag-alala." Sagot ko kahit hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganoong halaga. "Trabaho kong tulungan kayo." Narinig kong humikbi siya sa kabilang linya. "Salamat kuya, pasensya na." Pinilit kong ngumiti. "Mag-aral ka lang, ako na ang bahala." Pagkababa ng tawag ay napaupo ako sa locker room. Halos hindi ko alam ang gagawin. Kahit mag-overtime ako, hindi pa rin aabot sa 5,000 ang kikitain ko sa loob ng 2 araw. Pakiramdam ko ay unti-unti na namang bumibigat ang responsibilidad na pasan ko bilang panganay. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ko ang trabaho ko. Isa sa mga kwartong naka-assign sa akin ay bagong na-check out ng guest. Tahimik ang buong silid habang isa-isa kong inaayos ang kama. Pinapalitan ang mga tuwalya at nililinis ang mga mesa. Nang buksan ko ang drawer sa tabi ng kama, may napansin akong puting sobre. Akala ko noong una ay mga dokumento lang iyon ng guest, pero nang buksan ko ay nanlaki ang mga mata ko. May 5 tig-1,000 piso sa loob. 5,000, eksaktong halagang kailangan ni Rochelle. Mabilis na tumibok ang puso ko. Sigurado akong naiwan iyon ng guest. Kinuha ko ang sobre para sana dalhin sa lost and found, ngunit may napansin akong isang maliit na papel na nakaputi sa ilalim ng pera. Dahan-dahan ko itong binuksan para akong natigilan sa kinatatayuan ko nang mabasa ang nakasulat. "Jason, kung makikita mo man ito,
Huwag mo nang ibalik ang perang ito. Sa'yo na ito. Alam kong kailangan mo ng pera sa ngayon. Paulit-ulit kong binasa ang liham. Hindi ko maalala na may nakilala akong guest na alam ang pangalan ko. Mas lalong imposible na may nakakaalam sa problema ng pamilya ko. Napahawak ako sa sobre habang palingalinga sa loob ng kwarto na para bang may taong nagmamasid sa akin. Sino ang nag-iwan ng perang iyon? At paano niya nalaman ang mga bagay na kahit ako ay hindi ko basta ikinukwento sa iba? Lumipas ang ilang araw mula nang makita ko ang sobre. Sa huli, hindi ko na ito ibinalik. Hindi dahil gusto kong angkinin ang perang hindi ko pinaghirapan, kundi dahil malinaw ang pagkasulat ng liham. Gayunpaman, hindi ko rin ito ginastos. Lumaki akong tinuruan ni nanay na huwag basta-basta magtiwala sa mga taong hindi mo kilala. Baka may kapalit ang kabutihang ipinakita nila. At baka mas malaki pa ang kabayaran kaysa sa halagang ibinigay nila. Kaya sa unang pagkakataon na nakalabas ako ng hotel, dumiretso ako sa bangko at idineposito ko ang 5,000 piso sa sarili kong account. Mas mabuti nang nandito muna. Bulong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang resibo. Kapag dumating ang tunay na may-ari, may babalik ko pa. Pagbalik ko sa hotel ay ipinagpatuloy ko ang trabaho na parang walang nangyari. Pareho pa rin ang routine ko araw-araw. Maglilinis ng mga kwarto, magpapalit ng kumot, magpupunas ng salamin at mag-aayos ng mga naiwan ng mga bisita. Ngunit paminsan-minsan sumasagi pa rin sa isip ko ang misteryong sulat. Tuwing makakakita ako ng lalaking naka-check-in ng mag-isa. Napapaisip ako kung siya kaya ang nag-iwan noon. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay ililigaw ko na naman ang isip ko. Wala akong panahon para sa mga palaisipan. Mas mahalaga ang pamilya ko. Isang gabi, inatasan akong tumulong muna sa lobby dahil maraming bagong guest ang sabay-sabay na dumating. Abala ang mga receptionist, kaya kailangan din naming mga housekeeping staff na tumulong sa pagdadala ng mga bagahe. Habang itinutulak ko ang luggage cart, napansin kong may isang lalaking nakatayo malapit sa reception. Matangkad siya, maayos ang gupit ng buhok at nakasuot ng simpleng puting polo na parang hindi man lang gusot kahit mahaba ang biyahe. Nakatingin siya sa cellphone habang naghihintay ng kanyang susi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang pamilyar ang mukha niya. Siguro dahil ilang beses ko na rin siyang nakita sa hotel nitong mga nakaraang linggo. Nang matapos siyang i-assist ng receptionist, ako ang inutusan na ihatid ang maleta niya sa elevator. "Good evening po, sir." Bati ko. Ngumiti siya. "Good evening." Tahimik kaming naglakad papunta sa elevator. Nang makapasok kami, napansin kong iisa lang ang malaking maleta niya. Hindi ko napigilang magbiro. "Sir, nasaan po si ma'am? Naiwan ba sa airport?" Napatingin siya sa akin, saka bahagyang natawa. "Sigurado ka bang may ma'am?" Napakamot ako sa ulo. "Akala ko po kasi honeymoon o bakasyon." Napailing siya habang natatawa. "Wala akong asawa." "Girlfriend po." "Wala rin."
Napangiti ako. Nako, pasensya na po, ang daldal ko pala. Okay lang. Mas nakakatuwa nga kaysa sa sobrang seryosong serbisyo. Pagbukas ng elevator ay pareho kaming natawa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaan niyang kausap. Hindi katulad ng ibang guest na halos hindi man lang tumitingin sa mga empleyado. Pagdating namin sa kwarto ay inilapag ko ang maleta niya. Anything else, sir? Meron. Napatingin ako sa kanya. Ano po yon? Pwede bang malaman ang pangalan mo? Natigilan ako sandali. Jason po. Tumango siya. Salamat, Jason. You're welcome po, sir. Paglabas ko ng kwarto ay napangiti lang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko. Kinabukasan habang nagpupunas ako ng salamin sa lobby, muli ko siyang nakita. Nakaupo siya sa sofa habang umiinom ng kape. Nang mapansin niya ako ay itinaas niya ang kamay niya bilang pagbati. Good morning, Jason. Nagulat ako. Good morning din po, sir. Nagalmusal ka na ba? Opo. Sigurado? Napakaamot ulit ako sa ulo. Opo. Medyo. Napangiti siya. Mukhang hindi ka pa kumakain. Bawal po kasing tumanggap ng pagkain mula sa guest. Tumawa siya. Hindi kita aalukin. Tinatanong lang kita. Napatawa rin ako. Muntik na po akong kabahan. Ilang sandali pa ay lumapit ang receptionist. Sir Dave, ready na po ang sasakyan ninyo. Doon ko lang nalaman ang pangalan niya. Dave. Simple lang pala ang pangalan niya. Pero parang bagay na bagay sa mahinahon niyang boses. Bago siya umalis ay muli niya akong nilingon. See you later, Jason. Nagulat ako. Babalik pa po kayo? 3 nights. 3 nights pa ang booking ko. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Sige po, sir. Maghapon kong hindi maalis sa isip ang maikling usapan naming iyon. Hindi naman kami matagal na nagkausap, pero pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Magaan siyang kausap at walang ere, kahit halatang may kaya siya sa buhay. Pagsapit ng gabi ay muli ko siyang nakita sa lobby. Nakaupo siya habang nagbabasa ng libro. Nang mapansin niya akong dumadaan ay isinara niya ang binabasa at ngumiti. Jason. Lagi po pala kayong nasa lobby? Kasi mas tahimik dito. Napatingin ako sa librong hawak niya. Mahilig po ba kayong magbasa? Kapag gusto kong makalimot. Hindi ko alam kung bakit biglang naging seryoso ang mukha niya. Para bang may malaking lungkot na pilit niyang itinatago sa likod ng mga ngiti niya. Bago pa ako makapagtanong ay ngumiti ulit siya. Ikaw, anong ginagawa mo kapag gusto mong makalimot? Napaisip ako sandali bago sumagot. Wala po. Hindi ko kasi pwedeng kalimutan ang mga problema ko. Naghihintay sila sa bahay. Tahimik siyang tumingin sa akin, saka marahang tumango. Responsableng kuya ka siguro. Napangiti ako.
Sinusubukan lang po. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Maynila, may isang taong tila tunay na interesado sa simpleng buhay ko. At habang naglalakad ako palayo sa lobby, hindi ko napansin na nakatingin pa rin si Dave sa akin na para bang may gusto pa siyang sabihin, ngunit pinili muna niyang itago sa katahimikan ng gabing iyon. Halos isang linggo na ang lumipas mula nang una kong makilala si Dave. Akala ko ay isa lang siyang ordinaryong guest na ilang araw lang mananatili sa hotel at pagkatapos ay hindi ko na muling makikita. Pero nagkamali ako. Isang umaga habang inaayos ko ang cleaning cart sa hallway, nakita ko siyang muli sa reception. Nakasuot na naman siya ng simpleng polo at itim na pantalon, habang may hawak na folder na puno ng mga dokumento. Napangiti siya nang magtama ang mga mata namin. Good morning, Jason. Good morning din po, Sir Dave. Akala ko po naka-check out na kayo. Tama ka naman. Nag-check out ako. Napakamot ako sa ulo. Pero, nandito po ulit kayo? Tumawa siya. Nag-rebook ako. Bakit po? May inaasikaso pa kasi akong mga papeles. Para saan po? Canada. Bahagya akong napahinto. Canada? Tumango siya. May inaayos lang akong requirements. Medyo matagal ang proseso kaya pinili kong manatili muna rito kaysa pabalik-balik. Ay, kaya pala. Napansin kong nakailang check-in na pala siya sa hotel. Hindi lang iyon ang nakapukaw ng pansin ko. Halos iba-iba rin ang kwartong inuupahan niya sa bawat booking. Bago siya umalis sa lobby ay muli siyang lumingon sa akin. Jason. Sir? Kailan ang day off mo? Napaisip ako sandali. Bukas pa po. Talaga? Opo. May kakaibang ngiti ang sumilay sa labi niya. May itatanong sana ako. Sige po. Pwede ba kitang kunin bilang escort for hire? Para akong nabingi sa narinig ko. Ano po? Napatawa siya sa reaksyon ko. Huwag kang kabahan. Hindi yung iniisip mo. Napahiya ako. Sa Maynila kasi, may mga taong binabayaran para samahan lang ang isang tao. Kumain, mamasyal, maglibot, o maghintay habang may inaasikaso silang trabaho. Mag-isa lang kasi ako rito. Napabuntong hininga ako. Akala ko kung ano na. Mas lalo siyang natawa. Hindi ako ganong klaseng tao. Tahimik akong nag-isip. Hindi naman masama ang alok niya. Day off ko rin naman kinabukasan. At kung may dagdag na kikitain ako, malaking tulong iyon kina nanay. Magkano po ba ang ibabayad ninyo? Nasa sayo. Umiling ako. Hindi po pwede yun. Sige. Ako na ang bahala. Hindi ko na siya pinilit. Sasama po ako. Sure ka? Opo. Salamat. Hindi ko napigilang ngumiti. Walang anuman po. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, ay napansin kong tila gumaan ang pakiramdam niya. Kinagabihan habang nagpapalit ako ng bedsheet sa isa sa mga executive room, naalala ko na naman ang sobre na may 5,000 piso. Bigla akong napaisip. Kung palipat-lipat ng kwarto si Dave, baka siya ang may-ari noon. Nang magkita kami ulit sa lobby,
Hindi ko na napigilang magtanong. Sir Dave, may itatanong sana ako. Sige, Minsan po ba nakakalimot kayo ng mga gamit sa mga kwartong binubok ninyo? bahagya siyang kumunot ang noo. Tulad ng... Sobre o pera? Agad siyang umiling. Hindi. Sigurado po? Oo, medyo makakalimutin ako sa charger at payong, pero pera? Hindi. Natahimik ako. May nakita ka ba? Wala po. Hindi ko na itinuloy ang usapan. Kung hindi si Dave ang nag-iwan noon, sino? Lumipas ang ilang oras at natapos ang shift ko. Habang palabas ako ng hotel ay nasalubong ko si Richard, ang isa sa mga security guard. Uwian na, Jason. Opo, Ingat. salamat. Salamat. Ngumiti lang siya gaya ng lagi niyang ginagawa. Si Richard ang isa sa mga unang taong nakausap ko noong bagong pasok pa lang ako sa hotel. Madalas niya akong batiin tuwing papasok at pauwi ako. Kapag nakikita niyang mabigat ang mga dala kong gamit, siya pa ang kusang tumutulong. Hindi siya madaldal pero ramdam mong mabuti siyang tao. Matangkad siya, moreno at halatang alaga ang katawan. Kahit natatakpan ng uniforme ang pangangatawan niya. Kitang-kita pa rin ang tindig niyang parang laging nag-workout. Minsan nga ay naririnig kong pinag-uusapan siya ng ilang receptionist dahil sa pagiging gwapo niya. Model yata dati yan? Hindi, gym instructor daw. Napapangiti na lang ako kapag naririnig ko ang mga kwento tungkol sa kanya. Pero may isang bagay na napansin ko. Tuwing nagkakasalubong kami, palagi niyang itinatanong ang parehong tanong. Kamusta ang pamilya mo? Okay lang bang nanay mo? Bakit ka nga ulit napunta sa Maynila? Noong una iniisip kong normal lang iyon dahil mabait siya. Pero habang tumatagal, parang masyado siyang interesado sa buhay ko. Pagsapit ng gabi, nakahiga ako sa maliit kong inuupahang silid. Nakatitig lang ako sa kisame habang umiikot sa isip ko ang mangyayari kinabukasan. First time kong sasama sa isang guest sa labas ng hotel bilang escort for hire. Hindi ko alam kung saan kami pupunta o kung ano ang magiging takbo ng buong araw. Ang alam ko lang, kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Napabuntong hininga ako. Naalala ko ang 5,000 pisong nakadeposito pa rin sa bangko. Naalala ko rin ang misteryosong sulat. At kasunod noon ay ang mukha ni Dave. Kung hindi siya ang nag-iwan ng pera, bigla namang sumingit sa isip ko ang mukha ni Richard. Ang palagi niyang pagbate, ang madalas niyang pagtatanong tungkol sa buhay ko, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na tila may gusto siyang sabihin ngunit laging nauudlot. Napaupo ako sa kama. Huwag naman kaya... Napailing ako sa sarili kong iniisip. Gwapo si Richard. Matangkad, matipuno, moreno at halatang disiplinado sa katawan. Maraming empleyado ang humahanga sa kanya, pero paano kung siya ang nag-iwan ng sobre?
Paano kung siya ang sumulat ng liham? Siya lang ang madalas magtanong tungkol sa pamilya ko at kung bakit ako napadpad sa Maynila. Habang mas lalo kong iniisip ang lahat, mas lalo lang akong nalilito. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kisame habang paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang isang tanong. Posible kayang si Richard ang misteryosong taong nag-iwan ng 5,000 piso at ang liham na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag? Maaga pa lang ay nasa lobby na ako. Kahit day off ko, nakasuot pa rin ako ng maayos na polo at maong. Hindi ko rin alam kung bakit kinakabahan ako. Siguro dahil ito ang unang beses na sasama ako sa isang guest sa labas ng hotel bilang escort for hire. Paulit-ulit kong tiningnan ang relo ko hanggang sa marinig ko ang pamilyar na boses. Good morning, Jason. Paglingon ko ay nakita ko si Dave na nakangiti habang papalapit. Nakasuot siya ng light blue na polo at itim na pantalon. Simple lang ang suot niya pero napakalinis niyang tingnan. Good morning din po, sir. Sir pa rin? Napakamot ako sa ulo. Nasanay lang. Ngumiti siya. Kapag wala tayo sa hotel, Dave na lang. Sige, Dave. Hindi ko alam kung bakit parang mas mabilis ang tibok ng puso ko nang tawagin ko siya sa pangalan. Una kaming nagtungo sa isang malaking mall sa Makati. Habang naglalakad kami, kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin. Minsan tungkol sa trabaho niya, minsan naman tungkol sa buhay ko sa probinsya. Hindi ko na malayang ilang oras na pala kaming magkasama. Tanghalian na nang yayain niya akong kumain sa isang Japanese restaurant. Noong una ay tumanggi pa ako dahil nahihiya akong gumastos siya para sa akin. Pero sinabi niyang bahagi raw iyon ng napag-usapan naming bayad bilang escort. Pagkatapos naming kumain ay nagtungo naman kami sa isang bookstore. Napansin kong mahilig pala siyang magbasa. Halos bawat istante ay tinitingnan niya. Maya-maya ay may iniabot siyang libro sa akin. Mahilig ka bang magbasa? Hindi masyado. Subukan mo minsan. Tinanggap ko iyon habang nakangiti. Salamat. Hindi niya hinayaang bayaran ko ang libro. Bandang hapon ay naglakad kami sa isang parke. Doon ko napansin ang ilang taong napapatingin sa amin. May 2 estudyanteng babae pa ang nagbulungan habang nakangiti. Bagay sila. Ang cute nila. Napatingin ako kay Dave. Mukhang narinig din niya. Nagkatinginan kami at sabay kaming natawa. Huwag mo silang pansinin, sabi niya. Ewan ko ba? Habang naglalakad kami, hindi ko na malayang unti-unti akong nasasanay sa presensya niya. Para kaming matagal nang magkaibigan. Minsan pa nga ay nakakalimutan kong escort lang ako sa araw na iyon. Sa isip ko, kung pwede lang sana, kahit isang araw lang, sana ako ang totoong kasama niya. Sana hindi lang ito trabaho. Mabilis lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay dumaan kami sa isang coffee shop bago bumalik sa hotel. Tahimik kaming umiinom ng kape nang bigla siyang nagsalita. Jason. May naalala ka bang room 308? Bigla akong natigilan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ko. Room 308.
Iyon ang unang kwartong nilinis ko kung saan ko nakita ang puting sobre at ang 5,000 piso. Dave? Bakit? Yun bang unang room na nabook mo rito? Tumango siya. Oh. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kapag uuwi tayo mamaya, pwede ba kitang samahan doon? Nagulat siya sa tanong ko. Sa room 308? Oo. Tahimik niya akong tiningnan ng ilang segundo bago ngumiti. Sige. Bandang 9:00 na ng gabi nang makabalik kami sa hotel. Dahil bakante ang room 308 ng gabing iyon, pinayagan siyang makapasok sandali. Tahimik ang buong silid. Halos wala nang pinagkaiba sa unang beses ko itong lininis. Pumasok kami at isinara niya ang pinto. Hindi ko alam kung bakit gusto kong bumalik doon. Siguro gusto kong malaman kung may connection ba talaga siya sa misteryosong sobre. Umupo ako sa gilid ng kama habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Ilang sandali kaming walang imik. Hanggang sa naramdaman ko ang marahan at banayad na pagdampi ng mga labi ni Dave sa noo ko. Nagulat ako. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin. Wala ring halos pagmamadali o pamimilit ang ginawa niya. Isa lamang itong maikling halik na puno ng paggalang at lambing. Hindi ko siya itinulak. Hindi rin ako nagsalita. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya habang pilit inuunawa ang nangyari. Huminga siya ng malalim bago ngumiti. Naalala mo ba kung bakit ko natanong ang room 308? Umiling ako. Iyan ang unang kwartong nabook ko rito. Tahimik lang akong nakikinig. At iyon din ang unang pagkakataong naramdaman kong espesyal akong tinrato ng isang room attendant. Napakunot ang noo ko. Ikaw yon, Jason. Nagulat ako. Ako? Tumango siya. Nung araw na iyon, birthday ko. Hindi ako makapagsalita. Wala akong pamilya rito. Wala ring kaibigan. Pero kahit hindi mo ako kilala, magalang ka. Palangiti ka. At ramdam kong ginagawa mo ang trabaho mo ng buong puso. Napayuko ako. Simple lang naman po ang ginawa ko. Para sa'yo simple lang. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Noong birthday kong iyon, nangako ako sa sarili ko na bago ako bumalik sa Canada, may matutulungan akong taong tunay na nangangailangan. Unti-unti kong naalala ang puting sobre. Ang 5,000 piso, ang liham. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Dave, ngumiti lang siya. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay unti-unti nang nabubuo ang sagot sa misteryong ilang linggo nang gumugulo sa isip ko. Ngunit mas marami pa ring tanong ang naghihintay ng kasagutan. At alam kong ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwentong hindi ko inaasahang magiging bahagi ng buhay ko. Hindi ko na malayang ilang linggo na pala kaming halos araw-araw na nagkakasama ni Dave. Unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Hindi na lang siya ang guest ng hotel at hindi na rin ako ang room attendant na nagsisilbi sa kanya. Naging magkaibigan kami. Naging sandalan sa mga panahong mabigat ang buhay. Hanggang sa dumating ang araw na pareho na kaming hindi kayang itago ang tunay naming nararamdaman. Isang gabi, muli kaming bumalik sa rooftop ng hotel.
Tahimik ang paligid at tanging mga ilaw ng Makati ang nagbibigay liwanag sa gabi. Pareho kaming nakatanaw sa malayo nang bigla siyang nagsalita. Jason, may gusto akong sabihin. Napalingon ako sa kanya. Kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Nung una kitang nakita, hinangaan ko ang sipag at kabutihan mo. Pero habang mas nakilala kita, mas lalo kong naramdaman na hindi na lang paghanga ang nararamdaman ko. Mahal na kita. Sandaling tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang unang sasabihin. Kaya ngumiti na lang ako habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata ko. Akala ko, ako lang nakakaramdam niyan. Mahina kong sagot. Matagal na kitang gusto, Dave. Natatakot lang akong umasa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mo na kailangang matakot. Mahigpit kong hinawakan pabalik ang kamay niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa pagharap sa buhay. May taong handang samahan ako hindi lang sa masasayang araw kundi pati sa pinakamabibigat na laban. Makalipas ang ilang buwan, natapos na rin ang lahat ng papeles ni Dave para sa pagbabalik niya sa Canada. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya uuwi ng mag-isa. Sinama niya ako roon upang magsimula kami ng bagong buhay. Hindi naging madali ang pag-a-adjust sa bagong bansa, bagong kultura at bagong trabaho, pero magkasama naming hinaharap ang bawat hamon. Mas marami ang oportunidad, mas maayos ang kinikita namin, at mas malaki ang naipapadala ko kina Nanay buwan-buwan. Unti-unti naming naipaayos ang bahay namin sa probinsya. Nabayaran ang mga utang at hindi na kinailangang mag-alala ni Nanay kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. Mabilis lumipas ang panahon. Ngayon, 3 taon na kaming magkasama ni Dave. Hindi naging perpekto ang relasyon namin, pero araw-araw naming pinipiling mahalin at unawain ang isa't isa. Samantala, natupad din ang isa sa pinakamalaki kong pangarap. Nakapagtapos ng kursong nursing ang kapatid kong si Rochelle at nakapasa sa board exam. Ang iba ko namang mga kapatid ay patuloy na nagsisikap sa kanilang pag-aaral. Sa tuwing nakikita kong unti-unti naming naiaahon ang pamilya namin mula sa kahirapan, naaalala ko ang batang Jason na minsang nangarap lang magkaroon ng mas magandang bukas. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan ko, iyon ang katotohanang minsan dumarating ang pagmamahal sa panahong hindi mo ito hinahanap. At kapag dumating ito sa tamang tao, hindi lamang puso ang binabago nito. Binibigyan ka rin nito ng lakas upang baguhin ang buhay ng mga taong pinakamahalaga sa iyo. Hanggang dito na lang, Kuya Rex, at maraming salamat sa pagbasa ng kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jason. Jason, ipinakita mo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay,
kundi sa pagmamahal at sakripisyong iniaalay mo para sa pamilya. Huwag mong kalimutang mahalin din ang iyong sarili at tanggapin ang mga taong taos-pusong gustong tumulong at magmahal sa iyo. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting anak, kuya at partner, ngunit huwag ding kalimutang abutin ang sarili mong mga pangarap. At sa inyong lahat, maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Hanggang sa muli! Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali. Puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Oh, oh, oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw,